Naririnig niyo po ako ng maayos, loud and clear? Naririnig niyo po ako ng maayos, mga sisters? Clear po, Ustad, inshallah. Okay, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli po mga kapatid, isang magandang umaga po sa mga kapatiran natin na nandito sa Saudi Arabia at isang mapagpalang araw naman po o hapon sa mga kapatiran natin nandiyan sa Pilipinas. So continue pa rin po ang ating paksa patungkol sa talambuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang panahon sa Medina. So marami na po tayong natalakay, alhamdulillah, at inshallah subhanahu wa ta'ala, muli nating babalikan ng kundi ang ating mga nakaraang paksa. Natalakay natin kamakailan lamang yung pahintulot na labanan. Ibig sabihin nun, noong panahon na lumipat na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama niyang mga sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, ay pinahintulutan na sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na proteksyonan ang relihiyong Islam, proteksyonan ang kanilang mga sarili, at ibig sabihin nun, maaari na silang magipagdigmaan. Which is, alam naman natin na nung nandun sila sa Magka ay hindi sila pinapahintulutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makipaglaban o makipagdigma sa mga tao nang aapi sa kanila. Alam natin yung mga dahilan na yun, napakarami natin na dahilan, kasama na doon ay yung mahina pa yung pwersa ng mga kamusliman. Pangalawa, ang saloobin ng mga Muslim pagkatapos ng pahintulot na pagkikipaglaban, so nalaman na rin natin yung saloobin, yung nararamdaman ng mga Muslim nung sila ay pinahintulutan na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makipaglaban o protektahan ang kanilang mga sarili, ay lumabas ang kanilang mga saloobin at mas lumakas ang kanilang mga pananampalataya sa Islam. Pangatlo, yung mga unang misyon ng mga Muslim. So nabanggit po natin yung mga unang misyon ng mga Muslim noong panahon na yun, kung paano ba sila communicate, nakipag-usap, nakipagkaibigan sa mga taga Madina. Siyempre, hindi lang naman yung mga Aus at Khazraj yung mga kasama nila doon, which is may mga kasama pa silang mga ibang mga tao doon, mga Hudyo at ibang mga tribo. So, paano ba sila communicate, nakipagsama sa kanila, kung ano yung mga dapat nilang gawin. Na-discuss din natin yung unang ekspedisyon ni Hamza ibn Abdul Muttalib, tinatawag na Saiful Bahr, yung time na inutusan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na harangin yung mga karaban ng mga Quraysh na nagtatangkang pumasok sa Madina o gumawa ng hindi maganda. Na-discuss din natin yung ekspedisyon ni Ubaidah ibn al-Harith. Yung unang ekspedisyon na 'to, unang paglabas o pag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Hamza, wala pong naganap na labanan diyan. Alam po natin 'yun. Wala pong naganap na labanan sa oras na 'yan. So, gano'n din sa ekspedisyon ni Ubaidah ibn al-Harith, ay inutusan din siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na harangin yung karaban, yung grupo ng mga Quraysh na papalapit din sa Madina. Alhamdulillah, wala rin nangyaring isang labanan sa oras na 'yan. So, pang-anim, ekspedisyon ni Sa'd ibn Abi Waqqas. So, na-discuss din po natin 'yan. Isa rin 'yun sa dahilan, inutusan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na harangin din yung mga karaban na pumupunta o nagbabalak na pumasok ng Madina, at wala ring nangyaring tinatawag na labanan sa oras na 'yan. So, yung ekspedisyon ni Al-Abwa o tinatawag na Widan o Wadan, alam din natin wala din pong nangyaring labanan sa oras na 'yan. Pati yung ekspedisyon ng Buat o tinatawag na Buat, isang lugar ito na inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabak upang pumunta rito, ngunit wala ring nangyaring isang labanan. So, gano'n din sa ekspedisyon ni Dhul Ashir o Dhul Ushaira, wala ring nangyaring labanan sa oras na 'yan. So, ang di-discuss natin ngayon, na-discuss natin kamakailan lamang, ay yung tinatawag na
ekspedisyon o Ghazwat Badr na una at pangalawa. Yung una, wala pong nangyaring labanan. Yung pangalawa naman ay may nangyaring labanan. So, yung una, ano ba yung una? Yung sinasabi ko sa inyo, yung unang labanan, halos magkasunod lang po yan sa ikapito ng buwan ng Ramadan sa Ghazwat Badr. Ang Ghazwat Badr o labanan sa Badr ay yan ang pinakaunang labanan o gazwa na nangyari sa history ng Islam at history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung unang labanan o yung unang pagkikita ay yun yung panahon na nakatakas si Abu Sufyan na hinarang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Sufyan dahil nalaman niya, mamaya babanggitin natin paunti-unti yung kwento inshallah subhanahu wa ta'ala sa abot ng ating makakaya. Nalaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si tinatawag na ah, Abu Sufyan ay pupunta siya ng Sham sa Syria at dadaan yun siyempre kasi malapit sa Madina yung daanan. Nalaman niya na dala niya lahat ng mga kagamitan ng mga Muslim, mga tinatawag na mga ah, Quraysh na mga Muslim na umalis ng Makkah o pinalayas ng mga taga-Makkah na wala silang dala. So, yung mga kagamitan nila, dala yun ni Abu Sufyan at ng kanyang mga army that time. Okay? So, yun yung una, pero hindi sila naabutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya walang nangyaring digmaan. Ngayon, ang i-discuss natin, mga kapatid, tulad ng sinabi ko sa inyo, ay yung pangalawang pagkikita nila sa tinatawag na Badr at doon na nagkaroon ng isang digmaan. At tandaan nyo, kapag kayo ay tinanong ano ba yung pinakaunang digmaan sa reliyong Islam, ito ang tinatawag na digmaan sa Badr. Ang labanan sa Badr ay isang mahalagang kaganapan sa unang bahagi ng kasaysayan ng Islam. Isang makabuluhang tagumpay ng militar para sa bagong komunidad ng mga Muslim laban sa Quraysh ng Makkah noong 622 AD. Ang labanang ito ay nagpatibay sa pamumuno ni Propeta Muhammad at nag-ambag na mabilis na paglaganap ng Islam. So inshallah subhanahu wa ta'ala, sa abot ng aking mga kaya ay gagawan natin ng paraan upang i-discuss ko sa inyo ang labanan na nangyari sa Badr, inshallah subhanahu wa ta'ala. So yan po ang ating i-discuss sa maikling oras na ito. Ngayon, isa sa mga historical context na nangyari sa panahon ng Badr ay yung ito ano muna natin ito para at least malaman natin ang dominasyon ng Makkah. Ang Makkah ay isang pangunahing sentro ng komersyon at relihiyon na kontrolado ng mapangyarihang Quraysh. Alam na po natin ito. Ang mga turo ni Propeta Muhammad ay hinamon ng kanilang mga tradisyonal na paniniwala ng at pang-ekonomiyang interes at humantong sa pag-uusig sa mga Muslim. Alam natin ito yung unang na-discuss natin. Okay, yung hijrah naharap sa lumalalang pag-uusig sa Makkah. Si Propeta Muhammad ang kanyang mga tagasunod ay lumipat sa Yathrib na kalaunan ay kilala ngayon sa tawag na Madina. Tandaan po natin, ang Yathrib noon, ang tawag ngayon ay Madina noong 622 AD. Yung 622 na taon na yan, diyan na lumipat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama mga Muslim. Ang kaganapang ito ay minarkahan ang simula ng kalendaryo ng Islamiko. So diyan po nagsimula na kalendar Hijri. Okay? Nung time na lumipat na diyan na po nagsimula yung tinatawag na Hijri. So noong 623, yun na po yung nagsimula yung tinatawag na Hijri calendar. Pangatlo, paglago ng Muslim community sa Madina, mabilis na lumago ang pamayan ng Muslim at pagtatag ng kaayusang pampolitika at panlipunan batay sa mga prinsipyo ng Islam. Gayunpaman nanatili ang tensyon sa mga sa Makkah. So kahit po nangyari yung ganung bagay, tandaan po natin ang ating mga kamusliman, mula sila ng Makkah, mula sila sa Makkah, may mga Quraysh pa rin po sila kahit anong mangyari sila ay mga Quraysh pa rin. At nung time na yon na sila ay napalipat na sa Madina, siyempre yung mga naiwan nila mga Quraysh, nandoon pa rin yung
kanilang tensyon, nandun pa rin yung kanilang, galit. Okay, ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala sa maikling oras na ito, we will discuss, natin yung, kaya nating idetalyado sa nangyari sa Ghazwan. Bakit nga ba nagkaroon ng tinatawag na Ghazwat Badr? Okay? Meron tayong dalawang hukbo. Ang hukbong Muslim sa pangunguna ni Propeta Muhammad, ang hukbong Muslim ay binubuo ng humigit kumulang na 313 na kalalakihan. Merong nabanggit na riwaya na 314, meron ding 370. Pero ang malakas na riwaya o malakas na hadith o malakas na kwento ay 300 na katao, 313 na kalalakihan. Karamihan sa kanila ay kulang sa kagamitan at walang karanasan sa pakikipaglaban. Siyempre, bakit natin nasabi na walang karanasan sa pakikipaglaban? Mga sisters in Islam. Alam naman natin na nung panahon na sila ay nasa Makkah, ay hindi po sila nagkikipagdigma, hindi po sila nagkikipaglaban. Hindi po nagkikipaglaban ang mga Muslim nung panahon na yun, nung sila ay nasa Makkah pa. Hindi po sila inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makipagdigma. So wala po silang karanasan. So, ang mga kasamahan din nilang mga Aus at Khazraj, meron silang karanasan pero hindi lahat. Siguro sa mga leader nila o sa mga tinatawag na mga mandirigma nila mayroon, pero yung lahat ng kanilang mga tao ay wala pong karanasan sa pagkikipaglaban. Ang kanilang pananampalataya at determinasyon ang kanilang pangunahing lakas. So hindi yan po ang pinakamalaking nagpanalo sa mga Muslim sa oras na yan. So we will discuss that inshallah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang hukbo ng mga Quraysh. Sa pamumuno ni Abu Sufyan, ang hukbong Quraysh ay may bilang na mahigit 900 na lalaki. Kabilang ang mga batigang mandirigma at may karanasang mandirigma. Sila ay may sapat na kagamitan at tiwala sa tagumpay. Okay, itong 900 mga kapatid sa religion Islam. Ito, kasamahan ni Abu Sufyan. So iba pa yung kasamahan ni Abu Jahal na sinama niya mula sa Makkah nung sila ay tutulong na sa digmaang ito. Mamaya, unti-unti po natin itong madi-discuss. Okay? Okay, ngayon, i-discuss natin ang pagkikita, pagsisimula ng labanan. Okay? Detalyado inshallah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko po naisulat dito yung buong kwento dahil napakahaba. So, saan po natin makakaya ay yung mga details niya ay babanggitin po natin. Ang pagkikita. Nagtagpo ang dalawang hukbo sa isang butas ng tubig na malapit sa balon ng Badar. Isang estrangherong lokasyon para sa magkabilang panig. Hindi po alam ito ng mga taga-Madina, hindi na ito kabisado, hindi rin po ito kabisado ng mga taga-Makkah. Okay, mga kapatid sa reliyong Islam, bakit po ba nagkaroon ng labanan sa Badar? Bakit? Ito ang kwento. Alam naman natin nung panahon na nandoon pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah kasama ang mga Muslim, lagi silang minamaliit, minumura, inaalipin, inaalipusta. Alam po natin. Nung panahon na hirap na sila at nagpahintulot na ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kayo ay lumipat na sa Madina, kayo ay maghijra na sa Madina. Alam natin yung kwento. Sa mga naka-attend nung first series natin sa Makkah period, ay wala pong nadalang mga kagamitan ang mga Muslim mula Makkah, walang nagdalang mga kaari-arian ng mga Muslim mula sa Makkah patungong Madina. So ang lahat ng kanilang mga kagamitan, mga kayamanan, mga pangsandatahang, sabi natin mga ginagamit sa pangdigma, o mga ari-ariang mga halaga ay naiwan po lahat yan sa Makkah. So ngayon, merong ipinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga espiya o tinatawag na sila yung inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumuha ng mga impormasyon. Alam natin, nung unang panahon, wala namang cellphone, wala namang Facebook, wala namang mga balita na pwedeng i-announce yung mga nangyayari sa bawat lugar. Halimbawa tayo, nasa Saudi Arabia, nababalita natin ng Pilipinas. Nung unang panahon, wala. So sa isang komunidad, merong mga tinatawag na tagapaglanghap o tagapagkuha ng mga impormasyon sa mga iba't ibang lugar.
So nabalitaan ng mga tagakuha ng impormasyon na yun na si Abu Sufyan, okay, si Abu Sufyan, may time na madi-discuss natin ang kanyang totoong talambuhay. Si Abu Sufyan ay isa sa mga leader ng mga Quraysh sa Makkah. Isang leader na matalino, isang leader na matapang, isang leader na mayroong wais na utak. Nabalitaan ng mga taong inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abu Sufyan, kasama niya ang malaking hukbo, isang caravan na dala-dala nila ang mga kagamitan ng mga Muslim sa Makkah nung hindi pa sila nakakalipat, yung kanilang mga ari-arian, kanilang mga kayamanan, dala-dala nila ito at papunta sila ng Syria, Sham. So, ang daanan ay malapit sa Madina. Meron silang daanan doon, hindi sila darating ng Madina, ng Sham kung hindi sila daraan sa main road. Merong daanan doon, ngunit malapit ito sa Madina. Nabalitaan ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang mga impormante, nagbigay ng information. Pagkaraan ng oras na yon, nagplano ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinipon niya ang mga sahaba, ngunit tandaan po natin ito. Nung tinipon niya ang mga sahaba, sinabi niya sa kanila na ngayon ay lalabas tayo sa tinatawag na main road papuntang Sham, papuntang Syria, upang harangin, hindi upang makipaglaban, upang bawiin lamang natin ang ating mga ari-arian, ang mga ari-arian ng mga Muslim. Dahil ngayon, dala-dala ito ni Abu Sufyan kasama ang mga Quraysh papuntang Syria. So nung panahon na yon, dahil hindi digmaan, hindi pagkikipaglaban o hindi inobligado ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim sa oras na yon, ay hindi lahat ng Muslim ay sumama. Marami sa mga malalaking mga sahaba ay naiwan sa Madina. Tulad ni Umar, tulad ni Uthman, maraming naiwan sa kanila doon sa oras na yon. Okay. Dahil nga hindi ito labanan o hindi intensyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makipaglaban. Hindi niya ito intensyon. Ang sa kanya lang, pupunta doon, makikipag-usap, kailangan namin ng kagamitan o mga ari-arian ng mga Muslim na naiwan namin sa Makkah. Ngunit, nung sila ay lumabas na, tandaan po natin, nung sila ay pumunta doon, napakaliit lamang po nila. Sila ay, nabanggit natin kanina, sila ay umabot lamang ng 313 o 314 o 317 na mga kalalakihan. Okay? At ang ano dito, kaya nga sinabi ko sa inyo mga sisters in Islam, hindi po labanan, hindi po pakikipaglaban ang kanilang intensyon. Ang kanilang dala-dala lamang ay 2 kabayo. Yung isang kabayo, ang nakasakay ay si Zubair ibn al-Awwam, doon niya sumasakay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa ay si Miqdad ibn Aswad. So, doon nagpapalitan yung sinasakyan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabayo. Ibig sabihin nun, mga sisters in Islam, mga brothers in Islam, hindi po intensyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makipaglaban. So, ang mga dala lang nila yung mga simpleng espada, at meron din silang dalang mga pana, at meron din silang mga 70 na camels. Yung 70 na camel, dala-dala nila yung mga ibang kagamitan, o kaya yun yung gagamitin nila na pangdadala ng mga kagamitan ng mga ari-arian na dapat nilang kunin dun kay Abu Sufyan. So wala talaga silang intensyon. Kasi kung meron silang intensyon, ay isasama nila lahat ng mga mandirigma ng Islam, tulad ni Umar. Isasama nila at saka magpaplano sila ng isang magandang plano. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil alam naman natin na ipinalaganap niya ang relihiyong Islam noong unang panahon, hindi dahil sa dahas. Hindi siya nagsimula sa pakikipaglaban agad. Hindi dahas, hindi pagkitil ng tao. Hindi po yan. Hindi po yan utos ng Islam, mga kapatid. Sa mga tao ngayon na sinasabi nila na upang may palaganap natin ng Islam ay makipagdigma tayo, mga kapatid. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tandaan po natin ito. Siya ay siya ay nagpalaganap ng Islam. Noong unang panahon, hindi po siya nagsimula sa pakikipaglaban o pagtitipik. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit lumabas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang bilang nila ay kakaunti lamang, 313, 14 or 17 na mga kalalakihan, ang dala nilang kabayo, 2 lamang.
Sinasakyan ito ni Zubair ibn al-Awwam at ni Miqdad ibn Aswad nung time na yon. At meron silang 70 na kamelyo, nakasakay yung mga ibang mga kalalakihan at pagdating ng oras kung makuha man nila yung mga kagamitan, doon nila isasakay, ipapakarga yung mga kagamitan ng mga ari-arian ng Muslim. So nung dumating sila sa Safwa, naghintay sila kung kailan darating ang karaban ni Abu Sufyan. Doon sila sa Safwa, malapit ito sa Badr at doon dumadaan yung mga taong gustong pumunta ng Sham, main road. So nauna doon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauna doon. Naka-ready na sila, kakausapin nila si Abu Sufyan, "Huwag tayong magdigma, kukunin lang namin yung mga karapatan ng mga Muslim sa Makkah na inyong kinuha at hindi niyo binigay sa kanila." Ngunit mga kapatid, mga sisters in Islam, si Abu Sufyan ay isang matalinong leader, isang wais na leader. Meron siyang mga plano. Alam niya alam niya na darating yung panahon na baka sila ay harangin ng mga Muslim o ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pagpunta sa Sham. So nagpadala rin siya ng dalawang kalalakihan na mga impormante, yung mga tinatawag na spy. At nung pagdating ng dalawang impormante na yun doon sa malapit sa area o main road sa may Safwa, tinatawag na lugar ng Safwa, papunta doon sa area na padaan ng Badr para makapunta sila sa Syria, mayroong nakita doong mga bakas na mayroong mga tao o nandoon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang dalawang impormante na ito ay agad-agad na bumalik kay Abu Sufyan. Sinabi nila, "Ya Abu Sufyan, ang daanan o main road papuntang Syria ay maaaring may nag-aabang sa atin na isang problema o isang mga grupo hukbo mula sa Madina." So matalino si Abu Sufyan. Si Abu Sufyan, di pa po siya Muslim sa oras na yan, okay? So we will discuss kung paano po siya nag-Muslim inshallah subhanahu wa ta'ala sa mga susunod na oras. Alam naman natin, malaki ang kanyang naiambag din sa history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Nung time na yon, si Abu Sufyan, hindi siya dumaan sa main road. Hindi siya dumaan sa main road. Dumaan sila sa ibang lugar, ibang daanan, upang makaiwas sa plano ng mga taga Madina na kunin yung mga kagamitan ng mga Muslim. So nung panahon na yun, naghihintay ang hukbo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uh, sabihin na nating sila ay handa na harangin, hindi makipagdigma, okay? Yung una, yung intention nila hindi makipagdigma. Ngunit napansin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat sa mga oras na yun ay dumaan ang grupo ni Abu Sufyan. Nagpadala siya muli ng mga informante o mga taong naghahanap ng impormasyon. Pagdating nila doon sa may malapit sa daanan na pinagmulan nila sa Makkah, napansin ng mga informante na yon ay may iba ang dinaanan ng mga Quraysh. Ibang dinaanan nila sa Abu Sufyan. At nung sila ay hinabol ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyempre wala silang mga kabayo, dalawa lang. Tapos yung mga kamelyo mabagal. Hindi nila naabutan si Abu Sufyan at ang mga Quraysh dala-dala ang mga kagamitan o ari-arian ng mga Muslim. Hindi nila ito naabutan. So ang nangyari mga kapatid, naghintay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naghintay sila doon na baka yung oras pagkatapos dumating ng mga Quraysh at ni Abu Sufyan sa Syria, pagkatapos ng kanilang kalakaran doon, kasi ang alam niyo naman ng kalakaran mga kapatid ay yung pag may mga gamit, kung gusto mong bumili ng gamit, ipapalit mo rin gamit. Dati hindi naman pera yung ginagamit eh. Ha? Hindi pa po uso doon yung hindi pa malaki masyado ang dirham nung panahon na yun, o tinatawag na dinar. Okay? Hindi pa po uso sa panahon na yun. Kung ikaw ay gustong bumili ng 4 na camel, o kaya 4 na kambing, ay pwede mo siyang palitan ng isang camel. Ganun po yung kalakaran dati. So yung mga kagamitan ng mga Muslim dala-dala ni Abu Sufyan upang dalhin sa Syria. So kukuha rin sila ng mga gamit doon. Pero matalino talaga si Abu Sufyan. Bago pa sila dumating doon, bago pa sila dumating sa
Syria ay nagpadala siya ng isang sulat na nakasaad doon, "O mga taga-Makkah, ang inyong mga kagamitan, ang mga kagamitan na dala-dala namin ay kukunin ng mga taga-Madina o mga Quraysh mula sa Makkah." Yun ang mga Muslim na yun, yung mga Muhajirun. So ipinadala niya ito sa isang, messenger na tinatawag na si Damdam. Si Damdam, inutusan niya, pangalan nito ay si Damdam, isang messenger, nag-aabot ng mga sulat, isang, kumbaga sa panahon natin ngayon, yung mga nagde-deliver ng mga sulat, okey? So pinadala niya ang sulat na ito at nung papuntang Syria sila Abu Sufyan, si Damdam naman ay pabalik ng Makkah. Ang messenger ng isang sulat na yun na pinadala ni Abu Sufyan, sinabi niya habang siya ay papalapit ng Makkah, "O mga taga-Makkah, ang inyong mga ari-arian ay gustong kunin ng mga taga-Madina. Ang inyong mga ari-arian ay gustong kunin ng mga Muhajirun, mga Muslim na mula sa Makkah." Yun ang kanyang sinisigaw. Lagi niya itong sinisigaw, "O mga taga-Makkah, ang inyong mga ari-arian ay kukunin nila Muhammad. O mga taga-Makkah, ang inyong mga ari-arian ay gustong kunin ng mga taga-Madina." So nabigla yung mga taga-Makkah sa oras na yun. Siyempre ikaw ba naman halimbawa sabihin nating Mindanao ka, tapos may darating na isang impormante, isang messenger, "Oh, mga taga Mindanao, gustong kunin ng mga taga Luzon ang inyong lugar." Anong mangyayari? Kahit ikaw na hindi marunong makipagdigma ay sasama ka upang makipagdigma. So yun yung ginawa ni Abu Sufyan. Dahil matalino siya, siya ay nanigurado na baka magkaroon ng isang digma. Ngunit si propeta ayaw niya ng digmaan. So nung nalaman yun ng mga taga-Makkah, pagdating ni Damdam, isang, messenger ng sulat, lumabas lahat ng mga taga-Makkah. Nagkumpol-kumpol, nag-usap-usap at nagalit ang Firaun ng umma na ito. Sino bang Firaun ng umma natin? Kung mayroong Firaun sa panahon ni Musa, sa panahon ng mga ibang mga tao, ibang mga nasyon, meron din tayong Firaun. Meron ding Firaun sa panahon o sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Abu Jahl. Alam natin 'yan, nagalit si Abu Jahl, isang pinakamalaking taong kumokontra kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagalit si Abu Jahl, "Oh, bakit nila kukunin ang ating mga ari-arian? Ano ang karapatan nila upang kunin ang mga ari-arian natin?" So nagalit si Abu Jahl. So anong nangyari, tinipon ni Abu Jahl lahat ng mga, ah, ma mga leader ng Quraysh sa Makkah. Lahat ng mga leader sa Quraysh sa Makkah inobligaduhan ni Abu Jahl na sila ay magsama ng mga kalalakihan, mga mandirigma, mga taong halang ang kanilang mga kaluluwa dahil gusto nilang makipagdigma o labanan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung time na yon, ang bilang daw po nila ay 1,300 na kalalakihan. Ang hindi lang nakasama sa mga leader ay si Abu Lahab. Meron siya sigurong importanteng bagay, ngunit dahil nga sa obligado ang kanilang pagsama, siya ay gumawa ng paraan upang magkaroon ng isang kapalit niya para dumami ang hukbo ng mga Quraysh mula sa Makkah. So galit na galit si Abu Jahl. Kailangan nating makipagdigma, kailangan nating tulungan si Abu Sufyan. Baka mamaya ay makuha ang mga ari-arian na galing dito sa Makkah at kunin ni Muhammad at kunin ng mga Quraysh na mula Makkah at mga taga-Madina. So galit na galit. Ang bilang nila ay 1,300 na army, kalalakihan. Ang kanilang kabayo ay 100 na kabayo at meron silang dalang napakaraming kamelyo. Okay, yan ang bilang nila. So kung ating titignan, doon sa 1,300, paano lalaban ang 313 na hukbo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okay, so yan po ang unti nating papasukin. At nang sila ay makadaan sa Juhfa, nakatanggap sila ng sulat muli na hindi okay ito. Ang grupo ni Abu Jahl, ang leader nila si Abu Jahl, Firaun hadhihi al-umma. Siya ang Firaun ng nasyon natin mga kapatid. Tandaan po natin yan, ha. Siya ang tinatawag ng ating mga scholars na siya ang Firaun o pinakamasamang tao sa ating nasyon sa panahon ngayon. Okay?
So, nasyon ng propeta Muhammad sallallahu hanggang sa panahon niyan, ibig sabihin siya pinakamasama, si Abu Jahl. Nung malapit na sila sa Juhfa, part yan, pagpapatungo ng parang bainal al-Makkah wal Madina. Ito ay isang main road, isang daanan na malapit sa Makkah, malapit din sa Madina. Ito ay nagtutugmang daanan. Pagdating nila doon sa Juhfa, may dumating na naman na isang informante o messenger na nakasaad doon na sinulat kasi nung time na yun, siyempre medyo matagal yung paglalakbay, di ba? Alam naman natin hindi naman tulad ngayon sasakyan lamang. Nung galing ng Syria si Abu Sufyan, nakuha na nila yung mga kanilang mga kagustuhan doon, nagpapalit na sila ng mga ari-arian. Si Abu Sufyan siyempre pabalik na yun, pabalik na sila ng Makkah. So hindi na naman sila naabutan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron na naman silang dinaanang ibang daanan. Matalino pa rin talaga si Abu Sufyan, okey? Matalino si Abu Sufyan. Isa sa mga leader ng, Quraysh na napakatalino at mas malaki ang kanyang naiambag sa Islam nung panahon na siya ay nag-Muslim. So, kaabang-abang po yung panahon na siya ay magmu-Muslim. Nung pabalik na sila ng Makkah, may dinaanan sila, sila Abu Jahl naman ay nakadaan ng Safwa, merong impormanteng pinadala si Abu Sufyan, nakasada naman sa sulat na sila ay hindi daw, sa tulong ng, kumbaga, sa kanilang kagalingan ay hindi sila na kontra o naharang ng ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakalagpas sila at hindi nakuha ang kanilang mga ari-arian. So nung nasa Juhfa sila, nagpahinga doon ng mga Quraysh. Siyempre nung panahon na yun ay naglakbay sila. Malayo yung kanilang pinaglalakbayan. Umabot ng ilang araw, 5 days, 6 days, 7 days papunta doon sa, lugar sa Badr. Kasi doon nga daw hinarang si, Abu Sufyan ngunit hindi naman sila naharang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nagpahinga si Abu Jahal kasama ang mga Quraysh na 1,300 sa Juhfa. Isang lugar yan na dinadaanan sa main road. Main road yun, daanan papunta sa mga karatig bayan. Nagpahinga sila. At nung panahon na nabalitaan na nila yung sulat na hindi daw naharang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga kagamitan ni, tinatawag na kagamitan na dala-dala ni Abu Sufyan, ay nagpahinga sila at may mga nagsalitang mga leader ng Quraysh. Isa na doon si Akhnas. Isa ito sa mga leader sa okay? Leader sa, mga Quraysh. Nagsalita siya, "Si Akhnas ay, hindi na kami tutuloy." Sabi ni, Akhnas, "Wag na tayong tumuloy, Abu Jahl, dahil kumbaga wala na yung gusto nating tulungan. Si Abu Sufyan ay nakaligtas na. Wag na tayong tumuloy." Yan ang, tinatawag na rai o yan ang suggestion ni Akhnas. At sa oras na yun, nagalit si Abu Jahl. Kasi nga si Akhnas sabi niya, "Huwag na tayong tumuloy, wala na tayong gagawin diyan." Dahil nararamdaman ni Akhnas na baka magkaroon ng isang malaking tigbang o magkaroon ng isang, hindi magandang, pangyayari sa Badr. So si Akhnas ayaw niya, sabi niya, "Kasama ko ang aking mga tribo, aking mga pamilya ay hindi na kami tutuloy." Nagalit si Abu Jahl. Sabi niya, "Abu Jahl, kailangan nating tumuloy. Kailangan nating ipakita sa lahat ng mga Arabian Peninsula o Arabian na mga lahi na ang mga Quraysh ay ang pinakamalakas. Ang mga Quraysh ay mayroong isang hukbo na hindi kayang pigilan ng mga ibang mga tribo." Imagine niyo 1,300 'yun. Pero nagpumiglas pa rin at lumaban pa rin si Akhnas, "Hindi kami tutuloy. Kung gusto niyong tumuloy, tumuloy kayo. Pero kami hindi kami tutuloy." So, ayon sa history, ang bilang daw ni Akhnas kasama ang kanyang mga pamilya yung umabot sila ng 300. So bumalik si Akhnas kasama ang kanyang mga tribo, mga pamilya sa Makkah. So ngayon ang natira na lamang ay 1,000. So di hado pa rin ang mga Muslim. Si Abu Jahal ay hindi nagpapigil kasama ang mga ibang leader. Tumuloy pa rin sila sa lugar na nandoon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na Safwa at doon sila nakapagkita-kita sa Badr. Okay? At nung panahon na yon,
Wala na si Akhnas at sila Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman ay dumating na naman ang kanyang impormante o mga tinatawag na mga taong tagapagkuha ng impormasyon. Dumating sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, magpagayon pa man na hindi natin naabutan si Abu Sufyan, umalis na siya at bumalik ng Makkah, nakita namin na patuloy pa rin ang paglalakbay ng mga Quraysh, ang kanilang leader ay si Abu Jahal patungo sa atin." So nagkaroon ng problema si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Propeta Muhammad, dahil nga hindi niya intensyon na makipaglaban. Siya ay nakapag-isip-isip, napag-isip-isip niya na paano 'to, nabalitaan pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron silang 1,000 na hukbo na mga kalakihan at sila, tinitignan niya ang kanyang mga kasamahan, meron silang 330 lamang na mga tao. So ang nangyari mga kapatid sa reliyong Islam, nag-isip si Muhammad ng paraan sa mga oras na yon. Dahil nga natanggap niya yung impormasyon na naglalakbay pa rin yung mga taga-Makkah, hindi sila handa sa labanan. Nabanggit ko nga sa inyo, hindi niya pinasama yung mga ibang Muslim sa Makkah. Delikado. Ang problema ngayon, kung sila ay makikipaglaban, maaaring dihado ang mga Muslim. Hindi naman sila pwedeng bumalik ng Madina dahil madadamay ang Madina dahil hindi nga sila handa sa pakikipaglaban. So maaaring pagbalik nilang Madina, dumiretso doon ng mga taga-Makkah, ay mas masira ang plano ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagbuo ng isang komunidad ng mga Muslim. So ang kasama lang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga muhajirun o mga taga-Makkah sa oras na yon ay mga ayon sa riwaya 85 to 86 na mga kalalakihan mula sa Makkah. Sa mga Ansar, yung mga taga-Madina, sila ay umabot ng 230 or 31. Ang problema ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam natin yung Bani Aus at Khazraj sa Bai'atul Aqaba, yung unang panata nila na sila ay susuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanilang gagawing leader ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang doon sa Bai'atul Aqaba al-Kubra, doon sa pangalawang panata nila na dumami sila at sinabi nila na kami ang iyong magiging kasangga sa Madina. Doon sa nakasaad na kasulatan, ang mga Ansar ay tutulungan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng Madina. So ang problema ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naiisip niya na baka hindi sila tulungan ng mga Ansar. Dahil nga nakasaad doon sa tinatawag na kasulatan ng mga Ansar at Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay tutulong lamang sa loob ng Madina. Walang nakasaad na sila ay tutulong sa labas ng Madina. So nagkakaproblema na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya na alam yung kanyang gagawin. So nagpatawag ng meeting habang wala pa yung mga Ansar ay mga Quraysh mula Makkah, nagpatawag ng meeting si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinipon niya yung kanyang 331 na at 313 na mga kasamahan na mga kalakihan na 230 o 31 sa mga Ansar at 80 to 85 naman sa mga Quraysh na mga Muslim mula sa Makkah. So, pinatawag niya ito, humingi siya ng payo. Nagpatawag siya, humingi ng syura, sabi niya, ano ang inyong may papayo sa akin na ngayon ay meron tayong 313 na kalalakihan at darating ang mga Quraysh mula sa Makkah na meron silang humigit kumulang na 1,000 na hukbo. So ano ang inyong masasabi? Sinabi niya, "Ashiru alayya ayyuhal qaum." Magbigay kayo sa akin ng inyong suggestion. So nung panahon na yun mga kapatid, nagsalita si Abu Bakr. Sabi ni Abu Bakr, "Ya Rasulullah." Alam naman natin sa lahat ng bagay, laging nauuna si Abu Bakr Siddiq. Siya lagi ang nauuna sa kabutihan. Siya lagi nauuna sa suporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, usugo ng Allah. Kung ano ang gusto mong mangyari ay nandito lang ako, nandito lamang kami para tumulong sa iyo." Salita ang mga iba't ibang mga kasama o mga Quraysh na
mga muhajirun na kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay nagsalita. Si Abu Bakar, si Ali, at yung mga iba pang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga muhajirun na mula Makkah. Ngunit ang sinasabi lang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay, ah, alhamdulillah, okay. Kumbaga, sinasangayon na niya lang yung kanyang mga kasamahan na mga, mga taga Makkah. Kasi kilala na sila, magkakasama na sila. Ngunit ang hinihintay niya ay yung suggestion ng mga Ansar mula Madina. Siyempre sila yung marami. Sila yung marami na kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nangangamba ang propeta na baka hindi sila tulungan dahil ang usapan nga sa Bai'atul Aqaba, sa panata ng Aqaba, na sila ay tutulong sa loob ng Madina. Walang nabanggit na sila ay tutulong sa labas ng Madina. So nangangamba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano yung nangyari? Naramdaman ito ni Sa'ad ibn Mu'adh. Si Sa'ad ibn Mu'adh, siya ang may hawak ng bandila ng mga Ansar. Okay? Ang may hawak naman ng bandila ng mga Muhajirun sa Makkah is si Ali ibn Abi Talib. Tandaan po natin yan. Inshallah, katapos ng PowerPoint ko, hindi ko na i-attach yung ibang information, i-send ko sa inyo. Ang may hawak ng bandila ng mga Ansar sa Madina ay si Sa'ad ibn Mu'adh. At ang may hawak ng bandila ng mga Muslim o mga Muhajirun o Quraysh mula Makkah, mga Muslim na mula Makkah, ay si Ali bin Abi Talib. So naramdaman ni Sa'd ibn Mu'adh na mayroong gustong malaman ng Propeta mula sa mga Ansar. Sinabi ni Mu'adh, "Ya Rasulullah, mayroon ka bang nais na malaman mula sa mga Ansar? Meron ka bang gustong marinig sa amin, ya Rasulullah?" Sabi ni Sa'd ibn Mu'adh. Sabi ni Rasulullah, "Oh ya Mu'adh. Naam ya Mu'adh. Nais kong maano sa inyo, malaman sa inyo, ashiru alayya ayyuhal qaum, sabihin niyo sa akin ang inyong suggestion. Dahil ngayon ay nandito tayo sa oras ng kagipitan na hindi naman natin gustong makipaglaban o makipagdigma. Ngunit hindi naman tayo pwedeng umatras dahil maaaring mas malaki ang kanyang kapisalaan." Sinabi ni Mu'adh, sabi ni Sa'd ibn Mu'adh, "Ya Rasulullah, amanna bik. Pinaniwalaan ka namin. Pinaniwalaan namin ang iyong daladalang relihiyon. Tinulungan ka namin sa iyong pagdating sa Madina. At pinatira ka namin sa Madina. At sinuportahan ka namin sa lahat ng iyong kagustuhan upang makabuo ng isang komunidad ng mga Muslim. O Muhammad, ya Rasulullah." Sabi ni Sa'd ibn Mu'adh, gawin mo ang iyong kagustuhan, iutos mo sa amin ang iyong kagustuhan, at nandito lamang kami at hindi ka namin iiwanan. Nung time na yun, hindi in-expect ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mangyayari yun, dahil nga nakasaad doon sa kasulatan ng mga Ansar na nagpanata sa Bai'atul Aqaba, sa panata sa Aqaba, sila lamang ay tutulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng Madina, hindi sa labas ng. Ngunit nung sinabi ni Sa'd ibn Mu'adh na, "Ya Rasulullah, pinaniwalaan ka namin, tinanggap namin ang iyong daladalang relihiyon, tinulungan ka namin sa lahat ng bagay, pinatira ka namin, ngayon kung ano ang gusto mong gawin ay susuportahan ka." Sinabi ni Sa'd ibn Mu'adh. Allahu Akbar. Nalagyan ng puwersa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas lumakas ang kanyang paniniwala na baka sila ay manalo. So yan, sinabi ni Mu'adh, "Kasama mo kami sa lahat ng mangyayari. Kung meron mang mangyayaring digmaan, hindi ka namin iiwan." So mga kapatid, sa ika-17 ng Ramadan, ito na yung malapit na silang magkita-kita, umulan ng isang malakas na ulan. So ito ay isang naging blessing sa mga Muslim sa oras na yun, nakatulong sa kanila at nagpaginhawa sa kanila, at naramdaman nila na ito ay tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil yung mga hukbo ng mga Quraysh mula sa Makkah na humigit kumulang 1,000 ay nahirapan sila papunta doon sa Badr. Dahil nabasa sila, nahirapan sila sa daan, yun ang nangyari sa kanila. Okay, ngayon, dumating na yung kanilang magtatakbo. Allahu Akbar. Dumating na yung kanilang pagtatakbo sa oras na yun. Ito ang mahirap dito. Alhamdulillah, yung mga Quraysh, yung mga Muhajirun
na galing Makkah ng mga Muslim, hindi nila iniwan ng Propeta Muhammad. Ganun din ang mga Ansar, 330. Nung sila ay magkita-kita, Allahu Akbar, times 3 ang dami ng mga Quraysh. Sa panahon natin ngayon, kung yun ang mangyari, baka umalis na yung mga yung maliit na hukbo, baka hindi na magpakita. Pero nandoon pa rin ang paniniwala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imagine nyo, 100 na kabayo ng mga Quraysh laban doon sa 2 kabayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakasakay ay sino nabanggit natin nakasakay? Si Zubair ibn Awam at saka si Miqdad ibn Aswad. Sila yung nakasakay doon sa 2 kabayo na yun sa right and left ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung oras na yun, nagsimula ang labanan. Nagkita-kita na sila. Nagsimula ang labanan dahil kay Aswad ibn Abdil Aswad. Tinatawag si Aswad, Aswad ibn Abdil Asad. Yun ang kanyang pangalan. Si Aswad na yan, nung nandoon pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, siya yung laging nanlalait, nangalipusta, nangungutya, nagmumura, nang mamaliit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naalala ito ng mga Quraysh. Naalala ito ng mga Quraysh, ng mga Muslim, ng mga Muhajirun. At naalala ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay lumabas. Nung paglabas niya, kasi dati ang paglalaban nila dati hindi diretsong laban. Ang unang naglalaban yung mga leader, yung mga mandirigma nila. Duelo ba? Duelo. Yun ang nangyari sa oras na yun. Hindi tulad ngayon, pag digmaan. Pero dati hindi. Ang ginagawa nila, kung sino yung pinakamatapang lalabas at sino yung gustong lumaban ay lalabas sa bawat panig. At nung time na yun, lumabas si Aswad. At sinabi na naman niya, iniinsulto na naman si Muhammad. Minamaliit na naman si Muhammad. Lahat na naman ng mga sasamang salita. Yan ang inyong leader na si Muhammad ay isa lamang kero. Ang leader nyo na yan ay walang kwenta. Minumura niya pa si Muhammad. Ngayon, sino ang gustong lumaban sa akin? Sabi ni Aswad. At alam niyo ba mga kapatid, hindi nagdalawang isip na lumabas si Hamza at siya ang nakipaglaban kay Aswad. Alam naman natin na si Hamza ay isang pinakatigasin na mandirigma ng relihiyong Islam. Lumabas si Hamza at hinamon niya si Aswad at nakipaglaban siya sa oras na yon, mga kapatid, at pinatay niya si Aswad. Dahil doon sa kanyang sobrang galit. Galit niya kay Aswad dahil sa mga pagmumura niya sa mga Muslim, panglalait niya sa mga Muslim, lalong-lalo na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pinatay niya si Aswad. So nagulat ang mga Quraysh. Namatay si Aswad, isang mandirigma, napatay ng isang mandirigma na si Hamza. Ngayon, meron na namang lumabas. Pagkatapos na meron na naman lumabas ng mga mandirigma ng mga Quraysh mula sa pamilya ng mga Quraysh na si Utbah, si Shaybah, ibn Rabi'ah. Utbah at si Shaybah ay magkapatid, anak sila ni Rabi'ah, at si Walid na anak ni Utbah. Ibig sabihin, isang angkan yun. Magkapatid at isang anak. Okay, ulitin ko sa inyo, si Utbah at Shaybah ay anak ni Rabi'ah. Okay? At si Walid naman ay anak ni Utbah. Ibig sabihin, pamilya lamang sila. Pero mandirigma, matatapang. Lumabas sila ng hamon. O ngayon, kanyang tatlo, sino ang gustong lumaban sa inyo? Sino ang gustong makipaglaban sa inyo? At merong lumabas na 3 ansar. Lumabas sila. Kami ang gustong lumaban sa inyo. Pero sinabi ni Utbah at Shaybah at ni Walid, hindi namin gustong makipaglaban sa mga ansar. Ang gusto namin makalaban na yung mga pamilya namin na mula Makkah na kami ay kanilang iniwan at tinalikuran ang aming relihiyon. Yan sila ang gusto namin makalaban. Sinabi ni Utbah, sinabi ni Shaybah, sinabi ni Walid. Ngunit hindi po nagdalawang isip ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Ubaidah ibn al-Harith. Okay? Si Ubaidah ibn al-Harith ay nagipaglaban kay Utbah. Lumabas na naman si Hamza, nagipaglaban kay Shaybah. At lumabas naman si Ali radiyallahu anhum ajma'in at nagipaglaban kay Walid. So 3 Quraysh na mula Makkah na mga Muslim at 3 Quraysh na hindi iniwan ng kanilang relihiyon sa Makkah. Utbah, Shaybah, Walid
versus kay Ubaidah ibn al-Harith na mula din sa Makkah, si Hamza at si Ali radiyallahu anhu. Subhanallah. At nung sila ay nagdigma, nagbuno, mga kapatid, si Ubaidah ibn Haritha, napatay niya si Utbah. Si Hamza, napatay niya si Shaybah. Si Ali, napatay niya si Walid. Nabigla na naman yung mga Quraysh. Nabigla na naman sila na bakit yung mga mandirigma ng mga Quraysh ay hindi makalaban sa mga mandirigma ng mga Muslim. So ngayon, nung time na yun, ay naglaban na sila. At nung sila ay pasensya na po at nawala na naman ang ating signal. Subhanallah. Narinig niyo po ako mga sisters? Yes po. Narinig niyo po mga sisters? Pasensya na po. Nawala na naman ang internet natin. Subhanallah. Clear po, Ustad, inshallah. Okay po, pasensya na po at hindi natin alam bakit ganito ang ating internet. Which is naka 5G naman po tayo. Okay, ituloy po natin yun dahil medyo humaba ang ating oras. Pasensya na po kayo at maganda ang kwento sa labanan ng Badr. Okay, nung time na nagdigma na yung mga Muslim, okay, nung time na sila ay nagdigma na, tandaan po natin, nakikita nyo po yung, yung screen. Wala po, Ustad. Oh, bakit kaya wala nakikita? Share screen naman siya. Share screen. Ayun. Okay. Okay, mga sisters in Islam, nung panahon, tandaan po natin, nung panahon na nagdigma na sila, nung panahon na
nagbuno na sila, sabi nga nila, nakipagdigma na bawat isa, napansin ni Abu Jahl na natatalo yung kanyang hukbo. Subhanallah. Sabi niya, bakit natatalo? Namamatay yung aking mga yung mga aking mga mga kasamahan. So nung panahon na yon ay hindi na po alam ni Abu Jahl malakas po ang aking. Okay, so tapusin na po natin ito inshallah. Okay? Yung panahon na 'to, mga sisters in Islam, na nasabi ko na sa inyo kanina, sila ay nagdigma at si Iblis ay nag-anyong tao na si Suraka. Nakita niya na mayroong mga anghel na dumating na tulong sa mga Ansar at mga Muhajirun. Nabigla siya. So siyempre, ikaw na Iblis, matatakot ka dahil mayroong dumating na 1,000 anghel na tumulong sa mga Muslim. Subhanallah. So napansin ni Abu Jahl na bakit nauubos ang kanyang mga hukbo. So hindi na siya makaatras. Hindi na siya makaatras. So nagtuloy ang laban, umalis si Iblis na sabi niya umatras na tayo dahil dumating ang tulong ng Allah at yan ng 1,000 anghel. Allahu Akbar, 1,000 anghel na tumulong sa kanila. At nung time na yon, mayroong dalawang bata. Mayroong dalawang bata na nagtatanong kay Abdurrahman ibn Auf. Tinatanong nila si Abdurrahman ibn Auf. Sinasabi ng dalawang bata na yon, ya ammi, nasaan dyan? Sino dyan si Abu Jahl? Sinabi ni Abdurrahman, bakit mo tinatanong? Yun ang Firaun hadhihi al-umma. Bakit mo tinatanong sino si Abu Jahl? Sinabi ng isang bata, isang binata na yun, isang binatilyo. Gusto ko siyang patahin dahil siya ang nagmura o nagmaliit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dalawang bata yun, mga kapatid sa Islam, mga sisters sa Islam. Dalawang bata na nagnanais na tulungan o labanan o patayin si Abu Jahl. Meron pang isang bata na sinasabi na, ya Ammi Abdurrahman, nasaan dito si Abu Jahl? At mga kapatid sa Islam, hindi niyo po ba alam na ang nakapatay kay Abu Jahl na Fir'aun hadhihi al-umma, pinakamasamang tao sa nasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abu Jahl ay dalawang bata. Allahu Akbar. Dalawang bata po ang pumatay sa kanya. Dalawang bata ang kumitil ng buhay ng Fir'aun hadhihi al-umma. Dalawang bata na sila ay nasasaktan dahil minaliit nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minaliit nila ang mga Muslim, minaliit nila ang mga kautusan ng Allah o minaliit nila ang Islam. Dalawang bata ang pumatay kay Abu Jahl sa oras na yun. At nung nakita nung mga Quraysh na namatay si Abu Jahl, nawalan sila ng pag-asa. At sila ay umatras sa labanan at bumalik at tumakbo papunta ng Makkah. At ang nangyari, mga kapatid sa Islam, sa oras na yon, nung umatras ang mga Quraysh, ay nanalo ang mga Muslim at merong napatay ang mga Muslim na 70 na mga Quraysh at merong silang 70 na nakuhang mga bilanggo sa oras na yon at karamihan din sa kanila ay nag-Muslim. At mga kapatid sa Islam, diyan po nagtatapos ang tinatawag na labanan sa Badr. Alhamdulillah, nanalo ang Muslim kahit po sila ay maliit lamang na bilang, natalo nila ang mga Quraysh at marami sa mga Quraysh ay nag-Muslim at bumalik din sa Makkah at nung oras na yon ay ang naging leader ng isang hukbo sa Makkah ay si Abu Sufyan. Dahil si Abu Sufyan hindi naman po nakasama sa labanan at si Abu Sufyan ay nakabalik ng Makkah, nakaligtas po sila at nawalan po ng pag-asa
ang mga Quraysh sa Makkah na paano na tayo, paano ng ating kabuhayan, paano ng ating relihiyon na namatay na si Abu Jahal, maraming namatay sa ating mga mandirigma, si Utbah, si Shayba, si Walid at marami pang iba sa mga mandirigma. Anong gagawin natin? Anong mangyayari? So yan ay isa sa mga naging problema ng mga Quraysh sa Makkah at alhamdulillah ang mga taga Madina naman ay natuwa sila dahil nakabalik na ng ligtas ang kanilang mga pamilyang mga Ansar at mga Muslim na mga Quraysh na mula sa Makkah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nung hindi pa sila nakakabalik ay nagka-problema din sila. Sila ay namumroblema dahil alam nila na hindi handa ang mga Muslim sa oras na yun. At alhamdulillah pagbalik nila ng Madina ay marami silang nasamang mga Quraysh at nag-Muslim at meron silang nakuha mga iba't ibang mga sandata mula sa mga Quraysh at nalagyan ng pag-asa ang mga Muslim sa Madina. At mga kapatid, ang pagkapanalo ng mga Muslim sa Badr sa oras na ito, ang unang digmaan ay naging dahilan upang mas lumaki ang komunidad ng mga Muslim at mas lumaki ang puwersa ng mga Muslim at dyan na po nagsimula paunti-unti ang paglaganap ng relihiyong Islam. Yan po ang kwento labanan sa Badr. Alhamdulillah, ang unang labanan sa Badr ay nanalo po ang mga Muslim at inshallah subhanahu wa ta'ala ay madudugtungan pa po natin ang kwento sa history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay simula lamang. Alhamdulillah mga kapatid sa relihiyong Islam, sana po ay naintindihan niyo ito. Meron tayong napulot na aral. Pasensya na po. Subhanallah, qadarallah ma syaa fa'al. Hindi ko po in-expect na mahina ang aking internet. Pero naka 5G po ako at siguro dahil po ito sa mismong SIM or hindi po natin alam. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po ang kwento sa Badr at inshallah subhanahu wa ta'ala ay madudugtungan pa po natin ito. Hanggang sa muli, pasensya na po muli. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga Yan lamang sisters, po kung may mga katanungan po kayo, maaari po kayong i-unmute ang inyong microphone or mag-raise po kayo ng hand, inshallah. Yes, Sister Hanin, you may unmute your microphone. Yes, sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes po. Ang tanong ko po, ano po kaya ang maaring maging main factor na sa kabila ng maliit lang na portion ng mga Muslim that time nanalo po sila sa Battle of Badr sa Yes, Kalahokairan po? mashallah. Mashallah, tabarakallah. Isang napakagandang katanungan. Bakit po nanalo ang mga Muslim na sila ay mayroong napakaliit na hukbo? Okay? Isang napakagandang katanungan. Okay? Unang-una, pinakamalaking dahilan, mga sisters ng Islam, dahil ang kanilang pananaw o paniniwala kay Allah subhanahu. Hindi po sila nawalan ng pag-asa dahil nandiyan ang tiwala nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sila ay mayroong magandang intensyon. Nandiyan ang kanilang tawakkul, nandiyan ang kanilang tiwala, nandiyan ang kanilang magandang intensyon sa pagpapalaganap ng Islam at kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, mga kapatid sa relihiyong Islam, ay dahil ito sa pagtutulungan nila ng Ansar at mga Quraysh na Muslim mula Makkah, kahit pa sila ay maliit lamang, nagtulungan sila at sila ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon upang manalo. Dahil nalaman naman natin, yung mga Quraysh, simulat sa pool, hindi po sila nagkakaisa. Tignan nyo, umalis si Akhnas, umalis doon, hindi sumama sa kanila. At yung iba sa kanila, sumama lamang dahil napipilitan, dahil takot kay Abu Jahl o takot sa mga ibang mga leader ng Quraysh. So wala doon yung kanilang intensyon at mali yung kanilang intensyon. Ang intensyon nila ay upang makipaglaban lamang, hindi para sa Islam o hindi para sa kanilang mga relihiyon. So yun po yung isang pinakamalaking dahilan kung bakit nanalo ang mga Muslim sa panahon na yun. Alhamdulillah, yun lamang po ang aking may sasagot sa isang katanungan. Maraming salamat po, Sister Hanin. Yes, meron pa po ba mga sisters?
Wala na po sa chat box din, Ustad. Mashallah, tabarakallah. Maraming salamat po sa inyo. Kung meron mga technical problems, pasensya na po kayo at hindi ko talaga maintindihan bakit 'pag nandun na tayo sa dulo ng climax ng ating paksa, eh, biglang nawawala ang ating internet. So yun lamang po mga sisters. Maraming salamat po sa inyong lahat.